Palang araw mga kamustos mga kaibigan. Today's vlog, sakot ko kay Tibong at kay Ate Ninette. Tama naman po mga sinasabi ni Ate Ninette sa pagpag-game. Pinaasa niya at sinaktan tayo si Tibong. Wala tayong magagawa. Kanya-kanyang ano yan eh, sana naman. Nag-isip muna siya bago siya pumasok sa isang relasyon. Hindi niya dapat sinaktan na isang tao. So kung tutusin, kung masamang tao lang sila kamasis. Ari siyang kasuhan yan. Hindi mo, pinagandaba siya na isang babay para nagpabalikan sa kanya. Lalo ka sana kung gano'n nagawa sa Mr. Ka-Business sa aming ka-business. Binibigyan ng importansya mga ginawa nila sa inyo. Kaya Dinky, sana makatagpo ka ng lalaking hindi kayo yung sasaktan na dahil ginawa mo kay Kevin. Tama ang sabi ni Ate Ninette, huwag lang magpapakita sa kanya, sasabunutan ka pa rin niya. Ate Ninette, ito na lang kaya ang pagmahal kay Kevin para instant millionaire Kevin. Alam mo, ikaw talaga ang katadana sa kanya kasi halos lahat ng babaeng dumati sa kanya ay hindi natutuloy ang pagmamahalan. Alam mo, ikaw na ang nakatadhana. Ate Ninette, natangharta naman na may gusto ko sa kanya. Okay mo. Naintindihan po tayo ang sitwasyon niya ngayon. Ikaw na ang susi sa mga inaasam ng ka-business family. So mga kaibigan, tuloy-tuloy mo lang ang pagbabago mo at huwag kang mabalik sa dati na yung gawi kasi natutuwa si Mata. Sabi nga natin na rin, natutuwa si Mata pag pinay sa pagkatao na bagalaw. Ate Ninette, pota si Kibong para hindi siya mapariwala ulit. Ikaw naman, Dinky. Ang ginawa sa yung ka-business family, bibigyan ng magandang importansya. Walang pagsisisi o walang magandang din ang Panginoon na alam ng Panginoon na mapasama sa siguro. Siguro hindi ka hinayaan niyang lalo mapalapit sa buhay ni Kevin. Maswerte pa rin si Kevin dahil hindi natuloy ang kasal niya. Kasi kung sakali natuloy ang kasal niya, lalong masasaktan si Kevin. Lalong baka hindi niya matanggap. Gano'n naman yung nabuti nilang at ginatuloy niya lang sa inyo para at least hindi masyadong masakit sa kanya. Hindi ka nga sabi nga ni Kevin, 50-50 lang binigay niya siyang pagmamahal. Talagang hindi dapat. Kasi halatang-halata naman talaga na it's a fake. It's a fake. It's a fake. Halatang-halata ang ginagawa mo. May lihim na sikreto na hindi mo binyag na hindi mo masabi. Nung interview nga sa'yo ni Papa Ka-Business, ni Papa Ka-Business, halatang-halata namin, habang kami nanonood na ikaw ay nagpapalat kayo lamang, Dinky. Sabi ko nga, parang hindi totoo ang pagmamahal mo kay Kuya Bong. Sana nga ay mabuti na hindi natuloy ang kasal. Kundi, mas malaking problema ang mangyayari sa buhay ko. Kaya Kuya Bong, good luck sa iyong magiging future sa kinabukasan. Huwag kang mag-alala, meron ka pang maayo ng babayan. Meron kang babae. Malinis ang kalawaban at walang itatagong baho sa iyo. May makukuha ka pa din nila.
stay put ka lang, sabi mo nga. Stay put. Libang-libang lang, kayang-kaya mo yan. Walang kwenta babae si Jimmy. Kaya, huwag mo siyang paglalaanan ng parang ng panahon. Parang niya si Clarissa. Walang kwenta babae. Pero meron lang ambisyon yan para makilala sa social media. Kaya huwag mo stay put ka. Lang. Makinig ka na kay Kuya Business, kay mga ka-business, at kay Papa Dins, sa mga kagwang. Makinig ka lang at mga papaganda ang buhay mo. Nandiyan naman si CCTV, si Ate Ninette. Patuloy na nagpapangalo sa iyo at makinig ka lang sa kanya. Sige, hanggang dito na lang ang aking vlog. Mag-commit lang ako sa mga anak ko. See you tomorrow. See you next vlog.